May ilan na pong dumarating dito sa Tent City sa Villamor Air Base Elementary School. Ito po yung mga kababayan natin na galing po sa iba't ibang bahagi po ng Visayas na grabe po naapektuhan ng Bagyong Yolanda at nagpasya na pumunta na lamang po dito sa Maynila. Gaya po na makakausap natin si Mang Francis Villasco. Ba't po kayo nagpasya na umalis na ng Tacloban? Kasi wala na talaga rin, gutom talaga Sa trabaho, wala rin. Meron ba kayong kamag-anak dito sa Maynila? Mayroon ako pamangkin lang nakapagkasama sa amin sa Sambales. Pero sa ngayon, pagpunta nyo ho dito, parang wala ho kayong sigurado pantutuluyan talaga. Kaya dito muna kayo sa Tent City. Ano ang plano ninyo habang nandito kayo sa Maynila? Gusto ko lang po matulungan po kami makapagtrabaho. Tsaka yung nawala ko na gamit. Kasi di mo trabaho kung wala akong gamit Ano ho ba ang trabaho niyo? Construction worker. So sige po, at pwede ho tayong umapila sa para siyempre pumunta kayo dito para makapaghahanap buhay. Sige, manawagan po tayo, Mang Francis. Hindi ko nga paano sasabihin ko Anong gamit ho ba kung sakasakali para makapagsimula kayo ng trabaho? Gamit ko sa sa karpintero po. Sa pagkakarpintero. Talaga nawala ho lahat yun. Wala po. Pero siyempre kahit pa paano, magkakasama kayong... Magkakasama pa po kami. So, kumusta ho ang pagdating nyo sa Maynila? Mabuti naman po. Nakano rin. Karawas, marami nagbibigay. So basta maghahanap na lang ho muna kayo dito ng hanap buhay. Ilan taon na ba yung mga anak ninyo? Ano po yung sunod sa panganay, 12. Tapos yung bunso, 3 taon. Yung panganay naman, 15. 15, okay. Maraming salamat po, Mang Francis. At ingat po kayo dito, ha? Salamat po. Yan po yung ilan sa mga kababayan natin na samantalang titigil dito sa Tent City, dito nga po sa Villamor Air Base. Yung iba nga ho dito wala pa talagang kamag-anak na matutuluyan. Pero siyempre, kaya ho sila pumunta dito sa Manila para makapagsimula dahil sa tingin nga nila matatagalan pa bago sila makabangon diyan sa Tacloban City, lalo na kung nawala yung kanilang mga hanap buhay.